Mga kapatid, ay magandang umaga po sa inyong lahat, at narito na naman po ako at merong ibabahaging may ibabahaging mga mensahe sa inyo, at pagpasensyahan niyo na po. At ngayon lang po ako nakapagbalik sa pagtatarot, gawa ng busy din ako minsan mga kapatid sa trabaho. Wala din akong time minsan sa pagtatarot. Ayan. Nag-focus ako ng mga ilang araw sa mga OFW na nagparitwal sa akin, at sa mga client ko na nagparitwal, nagpa-reading, lalong-lalo na sa mga OFW, sa nagpaparitwal, sa nagpapabalik ng asawa na nagloko. Ay na salamat po sa pagtitiwala, at yung iba po ay tuluyan na ring naayos ang kanilang mga relasyon. Yan. At nag-focus ako sa mga personal reading ng aking mga client. Yan. At kung sinong gusto magpa-reading ay mag-PM lamang po sa akin. At ang singil ko po sa pagre-reading ay hindi po masyadong tulad ng ibang nagre-reading dyan na mahal po ang kanilang singilan. Yan. Yung sa akin, yung sakto lang mga kapatid, na hindi masakit sa bulsa at hindi masakit sa ating client. Yan. Sa mga nagpaparitual po sa akin, at hindi po libre ang ritual mga kapatid. Ang unang-una po na gagamitin sa pagre-ritual ay ang mga materyales tulad ng mga kandila o anumang uri na klaseng ipare-ritual sa akin, basta good intention ng mga kapatid. Pero mga bad intention tulad ng mga pamarusa ay hindi po ako nagtatanggap ng ganun mga kapatid, dahil may karma po yan ng mga ganyang pamamaraan mga kapatid. Kaya po ako naniningil mga kapatid, naniningil ako sa pagre-ritual, dahil po ang mga gamit po o materyales ay binibili po yun mga kapatid, hindi po hinihingi. Pini-order ko po yung mga ng kandila sa pagawaan sa mga kilala ko. Nagpapagawa ako doon ng kandila at ipinapadala nila sa akin. Yung payment ninyo ay binibili ko ng kandila yan mga kapatid. Ay yung sobra diyan na ko ay pang ko rin, pang mga panggastos ko rin mga kapatid. Kung ako ay kasi di mahirap ang pagre-ritual mga kapatid. Kunting pagkakamali mo lang diyan sa ritual o may kamalian din, ay maaaring ikaw din ang may papahamak diyan. Ayan. At bago po ako nagre-ritual ay tinatanong ko muna ang mga pasyente kung ano ang pinagmulan ng kanilang problema. Kasi po hindi po basta-basta nakakampi ka sa mga dadaan po tayo diyan sa isang parang sasaliksikin mo kung sino ang may tama at saka yung may mali. Ayan po mga kapatid, at ito na, ibabahagi ko sa inyo ang mga mensahe ng ating baraha. Yan. Pero pag wala tayong mga pasyente mamaya ay magre-reading ulit ako ng pangalawang reading. Yan. Kukuha tayo ng 13 mga kapatid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mga kapatid ang ating ibabahagi na mga mensahe. Yan. Ang unang-una na ating babanggitin ay manluloko. Ang taong ito mga kapatid, yan, sa mga may halong love reading at spiritual reading ito mga kapatid. May mga tao dito na makikilala, lalong-lalo na sa social media o sa kanilang mga ka-chatmate, o maaring makikilala ito sa isang party
o kung ano mang event. Itong tao na ito mga kapatid, bago ninyo, wag po kayo agad-agad na maniwala sa taong ito. Dahil itong tao na ito ay manluloko at marami na itong nabiktima. Itong tao na ito ay magaling ito sa magaling ito ng kwento. Yan, madali ito magpaikot ng mga kwento mga kapatid, itong tao na itong manluloko na ito. Kaya bago po kayo, kung manliligaw man ito sa inyo, ay wag po muna kayong pabara-bara mga kapatid. Wag muna kayong agad-agad. Kilatisin nyo muna ang ugali nitong tao na ito. Dahil pag hindi niyo makilatis ito, ay habang tumatagal ay lalabas ang tunay nitong ugali mga kapatid, itong tao na ito. Kaya mag-ingat din mga kapatid. Yan. Dapat kilatisin din natin ang pagkilala natin sa tao sa panahon ngayon, dahil marami na ngayong mapanlin lang mga kapatid. Hindi na natin alam kung ang kaharap ba natin ay totoo sa atin o nagpapanggap lang o nagbibigay ng espiya sa ating paligid. Dahil dapat po mga kapatid, marunong din tayong kumilatis ng mga galaw ng tao, kilos o kung anumang intensyon sa bawat isa sa atin. Hindi yung padalos-dalos tayo, dahil minsan kasi mga kapatid, ang isang tao kasi pag padalos-dalos, maraming napapahamak diyan mga kapatid sa mga taong padalos-dalos. Ayan mga kapatid. Kaya ninyo tong manluloko at panluloko na ito mga kapatid. Yan. Ibang lahi. Ang ibang lahi na ito mga kapatid ay ang ibang lahi na ito ay nabiktima ng maaring kapwa nating Pinoy o kalahi din nila. Yan. Pero may nakikita ko dito na ang ibang lahi na ito ay maaring niloko o maaring may intensyon dito ang isang tao, mapababae o mapalalaki sa ibang lahi na ito, na about sa sa kanyang pera o kayamanan. Itong intention niya, at magaling ito ang lalaki man o babae na magaling itong magaling ito manlinlang, lalong-lalo na dito sa mga ibang lahi na ito mga kapatid. Yan. Panluloko. Din tayo, ang ingatan din natin mga kapatid. Marunong din tayong makiramdam, marunong din tayong mag-obserba sa ating paligid o sa nakararami. Dahil sa panahon ngayon mga kapatid, bihira ka lang makakita ang totoong tao ngayon. Ayan lang ang ma-advise ko sa inyo. Ayan. Itong panluloko na ito, ang ibang lahi dito mga kapatid ay maaaring maraming alahas ito. Maraming alahas ito na maaaring naipundar ito, maraming alahas, pera, o kung ano mang ari-arian. Kaya itong makikilala ng ibang lahi na ito ay manluloko mga kapatid. Manluloko itong makikilala ng ibang lahi na ito. Maaring kalahi din nila, maaring kapwa nating Pinoy. Ito ang kalimitang intensyon na gustong kunin sa mga ibang lahi na ito ay yung mga alahas, ari-arian. Kahit walang alahas, maaaring may ari-arian man ito o kaya pera. Ito ang gustong makuha ng manluloko na ito. Kaya wag po kayong magpapaloko mga kapatid. Wag po tayong padadala sa isang matatamis na salita. Ayan yung ma-advise ko dyan sa inyo. Yan, dahil minsan kasi mga kapatid, pag nakikinig tayo sa matatamis na salita, minsan nahuhulog tayo sa kanilang bitag. Kaya wag po tayong ganon. Ayan. Ay dapat gamitin din natin ang mindset natin sa ating mindset sa ating katawan. Wag po tayong padadala sa mga matatamis na salita para sabihin ganito, ganto, ganyan. Marunong din kayong kumilatis kung yan ba ay totoo, yan ba ay tunay, yan ba ay peke, yan ba ay hindi maganda ang intention niyan sa inyo. Marami kasi ang intention ng isang tao mga kapatid. Itong mapanlinlang na ito, naandito na, kumpleto na mga kapatid. Itong panluloko, itong alahas, mapanlinlang. Itong mapanlinlang na ito, maaring ito'y sinungaling, maganda ito sa paggawa ng mga kwento, magaling magpaikot ng kwento. Ayan. Itong tao na itong mapanglinlang na ito mga kapatid. Kaya dapat bago ninyo makilala itong tao na ito, ay kilatisin ninyo mga kapatid. Kilatisin talaga ninyo mga kapatid. Yan, dahil may mga tao kasing pumapasok sa buhay natin
may iba-iba kasing intensyon eh. May mga mabubuti, may mga masasama, merong mga nagpapanggap, merong mga mapanlinlang, merong kumukuha ng impormasyon. Kaya ingat-ingat tayo dito sa mapanlinlang mga kapatid, dahil hindi lahat ng taong kaharap natin ay totoo. Ayan po ang masasabi ko sa inyo, itatak ninyo sa inyong kukote yan mga kapatid. Yan po ay mga mensahe ha, hindi ko po yan ipinili, yan nakita ninyo yan na yan ay inilatag talaga ng baraha. Ang ugali nitong mapanlinlang na ito ay may ugali itong malademonyo ang ugali nitong taong ito mga kapatid. Itong nililinlang na itong mga ibang lahi o mga kapwa nila, ibang lahi, malademonyo. Dahil nasilaw ito sa mga alahas, mga ari-arian o kung ano mang mga pera na mayroon ang ibang lahi na ito. Ayan. Kaya ginagawa niyang panlinlang at panluloko para mapaniwala itong ibang lahi na ito mga kapatid. Yan. Marami talaga sa panahon ngayon niya mga kapatid. Yan. Kaya sa mga makakapanood nito o nakaresonate kayo, wag po kayong padadala dito sa mga panluloko, panlilinlang na ito. Bigyan ninyo ng time ang inyong sarili, self-love mga kapatid. Kung kayo ay pagod na rin sa trabaho minsan o kung ano man ang nangyayari sa inyo, pagod sa trabaho o sa duty ninyo, bigyan niyo ang inyong time na i-treat o ilibre ninyo ang inyong sarili, maggala ka o kumain ka sa labas o mag-mall ka, manood ka ng sine para kahit papano ay mabigyan mo ng konting kapayapaan ang iyong sarili mga kapatid. Wag po tayo padadala sa mga mapanlinlang ngayon mga kapatid. Ako mga kapatid ay marami nang sumubok sa akin mga kapatid ng mga ganyan. Kaharap ko pa lang alam ko na kung anong mga intensyon. Kasi ako mga kapatid, marunong din ako makisama, makihalubilo, at kung marunong din ako mag-handle ng mga sitwasyong mga ganyan. Hindi nila ako maluloko mga kapatid. Alam ko rin ko ang mga tao na to ay mga hindi totoo. Ayan. Itong babae na ito ay malademonyo ang ugali, mapandinlang at manluloko. Yan. Ang niloloko nito ay ibang lahi na para makuha ang mga ari-arian o kung ano man ang mga mana nitong tao na ito, mga naipundar ng tao. Itong babae na ito, mag-ingat po kayo. Yan, mga babae. Yan, meron din iba dito na sa mga nakaka-resonate. Yan. Meron ditong may mga mag-asawa na inagaw nitong babae. Inagaw nitong babae na ito, maaaring mag-asawa, nasira ang relasyon. Yan, maaaring nasira ang relasyon dahil sa babaeng ito. Yan, maaaring may ibang lahi dito na inagaw ng babae na ito na mayroong mga asawa. Yan. Kaya dapat din tayo, marunong din tayong makiramdam, mga kapatid. May aswang pa. Itong aswang na ito ay isa din ito, may mga taong nagkakagusto sa inyo na mayroong mga lahing mga wikwik, mga kapatid. Maaring babae, lalaki. Yan. Ang aswang naman po mga kapatid ay tao din naman yung aswang na yan. Pero alam yan ng mga taong may third eye kung ang kaharap nila ay aswang o hindi. Ayan mga kapatid, ang aswang na ito ay may nagkakagusto sa inyo na isang aswang. Yan. O mga vampire. Yan. Gusto talaga nitong tao na ito na magkatuluyan kayo, mga kapatid, ng babaeng ito. Gusto talaga lahat gagawin itong babae na ito. Yan, panluloko, panlilinlang, mga demonyo ang ugali. Gustong-gusto nito na talagang magkatuluyan kayo mga kapatid. Pero malabong mangyari ito. Kasi ikaw dito mga kapatid ay nakukutuban mo na to na ganito ang intensyon ng isang babae sa iyo, mga kapatid. Ganun. Gusto nito magkakatuluyan pero malabo ito mga kapatid dahil nakikita naman ni universe na iba ang intensyon ng taong ito sa inyo. Ayan. Rosaryo. Itong rosaryo na ito ay rosary mga kapatid. May mga tao din dito na nagdadasal, nagro-rosary bago matulog mga kapatid. May nakikita ko dito mga religious people din, mga religious na tao
na mga nagdadasal din na para sa kapayapaan, proteksyon sa pamilya, sa paghingi ng tawad, o kung ano man ang mga paglilinis ng sarili. Ito po ay dinadaan sa rosary. Yan, sa misteryo. Marami kasi mga ginagawang rosary mga kapatid. Ako ay manggagamot, pero nung pumasok ako sa spiritual, marami ang rosary mga kapatid. Maraming klase ang rosary. Kung ikaw manggagamot, may rosary combat. Rosary na nakikipagkumbati gamit ang rosary mga kapatid. Maraming ano ang rosary sa rosaryo. Ayan. Espiritu. Kaya mga kapatid ay di ka rin pinapabayaan ng mga mabubuting espiritu dito. Yan. Kaya ikaw dito ay magigising ka sa magigising ka sa katotohanan mga kapatid, na itong tao na ito, makukutuban ka dito mga kapatid na mga ng babae nito ay sinungaling at mapanlinlang. Itong espiritong mabuting ito ay maaaring mga kamag-anak mo na nagga-guide sa iyo mga kapatid, na sila yung nagga-guide sa iyo na itong ginagawa ng babaeng itong pagsisinungaling, panluloko, panlilinlang ay mali ang kanyang ginagawa, dahil nakukutuban ka dito gawa ng ang mga mabubuting espiritong ito ay ginagabayan ka. Maaring ito ay mga namayapa mong mga mahal sa buhay mga kapatid. Yan. Itong habang buhay na magsasama na ito talaga ang gusto ng babae. Itong magkakatuluyan at habang buhay na magsasama. Pero malabo itong mangyayari mga kapatid, dahil ikaw ay nakukutuban dito. Ayan. Pagkain. Ayan, pagkain. Itong pagkain naman mga kapatid, mag-ingat po kayo sa mga pagkain na ibinibigay sa inyo. Mapaluto man yan o hilaw, ay maaaring mayroong mga dasal dyan na kung ano-ano. Maaaring may mga mabubuting dasal, maaaring may mga masasama, maaaring merong sumpa o kung ano man, maaaring may binulong dyan na kung ano-ano. Kasi mahirap kasi sa panahon ngayon mga kapatid. Mahirap na talaga. Normal lang naman sa mga taong walang alam sa ganito, pero dapat din sa panahon ngayon mga kapatid, mag-ingat din tayo, dahil maraming pamamaraan ang mga demonyo mga kapatid. Yan lang ang mga masasabi ko, na dapat mag-ingat tayo sa mga sa babaeng ito. Yan, lalong-lalo na sa mga pagkain. Baka lagyan yung mga mga pagkain ninyo ng kung ano-anong mga love spell o kung ano man na mga dyan, o depende sa intensyon ng babaeng ito. Kaya pag-ingatan ninyo mga kapatid. Yung babae dito mga kapatid na maglalagay, ito ay yung may mga intensyon sa inyo, hindi yung mga partner nyo dito mga kapatid. Hindi yung mga partner nyo dito, pero ang babae na ito ay yung mga maaring kabit ng ibang lahi na ito. Yan ang sinasabi ko mga kapatid. Yan, kaya mag-ingat tayo palagi, na hindi lahat alam mo kasi ang panahon dito sa ating mundo mga kapatid, ang ating mundo ay nababalot na misteryo mga kapatid, kababalaghan at kung ano-ano man. Kung ikaw ay nagtatahak ng espiritual, ay talagang malalaman mo kung ano ang katotohanan ng mundo ng espiritual. Ayan mga kapatid, ang ang katotohanan diyan. Ang mensahe na ito sa inyo ay naway kung makaresonate kayo, ay paki-like, share at subscribe na rin ang aking YouTube channel. Tulungan po ninyo akong umangat at muling tumaas ang aking views sa aking YouTube. At ako po yung humihingi ng paumanhin, dahil noong mga ilang araw ay meron po akong mga problema na gusto kong masolusyonan mga kapatid. At sa awa ng Panginoon ay may mga tao din na mga nag-advise sa akin, at mga taong nagpalakas, at mga totoong tao sa akin na nagpatatag ng aking loob. At ako po ay nakahanap ako ng mga taong magaling at maganda mag-advise para sa akin, kasi yung problema ko na yun ay talagang hindi basta-basta mga kapatid. At na-resolve naman sa pamamagitan ng advice mga kapatid. At hanggang dito na lang, at God bless us all. Mag-ingat po tayo palagi. And ang masasabi ko sa inyo ay hindi po ako magsasawang maghahatid ng mga mensahe sa inyo. Basta hindi lang po ako busy mga kapatid ha.
Yan lang ang masasabi ko at hanggang dito na lang at God bless.